Posibleng maibalik na sa Pilipinas ngayong araw si dismissed Mayor Alice Guo na nasa kustudiya ng mga pulis sa Indonesia. Ayon sa tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na si Winston Casio, bago pabalikin si Guo sa Pilipinas, dadaan pa rin siya sa Indonesian immigration at sa iba-iba pang proseso roon. Ayon kay Casio, kung walang magiging legal na balakid sa proseso, maaasahan na maibabalik na sa bansa si Guo. Dumating sa Indonesia kaninang alas 5:30 ng madaling araw sina Interior Secretary Benner Abalos at PNP Chief Police General Romel Marbil para asikasuhin ang pagpapauwi kay Guo. Gayon din ang ilang opisyal mula sa Bureau of Immigration at National Bureau of Investigation. Tila inaasahan na ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang pagkakahuli kay Alice Guo dahil mahirap anya para sa dating alkalde ang magtago, lalo na't may mga reklamo laban sa kanya. Dagdag ni Remulla, mas mahirap din ang proseso ng pagpapauwi kay Guo kaysa sa sinasabing kapatid niyang si Sheila at kay Cassandra Leong. Balitang hatid ni Salima Refran. Nagpalipat-lipat pero nasukol rin ng mga otoridad sa apartment na ito sa Tangerang City sa Indonesia si dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Mula sa hanggang bewang na buhok, mas maikli ng hairstyle ngayon ni Guo. Para maitago ang kanyang identity, meron nang lumabas, nakita na yung na-share ang Indonesian police na talagang maiksi na ang buhok niya, nagpaputol ng buhok to conceal her identity. Mahigit isang linggong nag-backtrack ang mga operatiba ng PNP, Immigration, NBI at Indonesian authorities sa Jakarta at mga karatig lugar. Tulad ng makuna ng CCTV si Guo nang sumakay sa isang riding app. August 20, namataan rin si Guo na dumating sa isang airport sa Indonesia. Sa video mula sa ating source, makikitang may kasama siyang lalaki na kinilala ng source na si Duan Renwu, ang dating pulis na Chinese big boss ng Lucky South 99 Pugo sa Porac, Pampanga. Yung naging basis po ng pag-aresto kay Mayor Alice Guo in Indonesia was the information given by the Philippine Bureau of Immigration na meron tayong mission order issued against her kasi alam natin na siya po ay humaharap sa deportation case dito sa Pilipinas for being an undesirable alien as well as for misrepresentation. Nagdagdag pa po tayo, may pinadala din po natin yung information about her other cases. May blue notice na yan sa loob ng Interpol. Alam natin, hindi tama ang yung lahat na naging diskarte ni Alice Guo sa buhay niya. Kasi unang-una, yung passport niya, may problema tayo dyan. Mahirap kasi magtago yun ang problema Wala naman, liliit ang mundo mo pag ikaw ay fugitive from justice. May mga reklamong nakahain laban kay Guo sa Department of Justice pero wala pang naisasampa sa korte. Kabilang dito ang qualified human trafficking, tax evasion at paglabag sa Anti-Money Laundering Act. Hulyo, pinaniniwala ang patagong lumabas sa bansa si Alice Guo kasama ang mga kapatid. August 22 naman ang maibalik sa bansa ang sinasabing kapatid ni Alice na si Sheila at ang negosyanteng si Cassandra Leong matapos mahuli sa Batam, Indonesia. Pero di gaya nila na mabilis na napauwi noon, iba raw ang sitwasyon ni Alice Guo. It will depend on the certain elements and certain situations emanating from Indonesia at the Indonesian authorities at makikipag-usap rin tayo dyan. The DFA will be talking to them also. Hindi dinetali ni Remulla kung ano ang mga isyong ito. Pero lumalabas sa ilang Indonesian news websites na kapalit umano ni Guo, hinihingi ng Indonesia na i-turn over sa kanila ang Australia na si Gregor Johan Haas, isa sa mga most wanted na drug suspects sa Indonesia at sinasabing miyembro umano ng Sinaloa drug cartel ng Mexico. Naaresto si Haas sa Bogo, Cebu noong Mayo sa bisa ng Red Notice ng Interpol matapos siyang kasuhan sa Indonesia kaugnay ng smuggling ng droga, krimen na may parusang kamatayan doon. Gayunman, magpapadala ng team ng NBI agents at senior prosecutors ng DOJ para umalalay sa pagpapauwi kay Guo. Didiretso muna sa BI, Bureau of Immigration for immigration violations. And then, ita-turn over sa amin, i-custody nga namin, ipoprocess namin
tsaka pa lang namin ipapasa sa Senate. Remember also na Senate warrant pa lang ang hawak namin against her. Sanima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Binigyang diin naman ng mga abogado ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na nananatiling inosente ang kanilang kliyente hanggat hindi napapatunayan ang mga alegasyon laban sa kanya. Nanawagan ang legal team ni Guo sa publiko na iwasang maglabas ng mga malisyosong komento at mga akusasyong walang basihan. Sasagutin daw nila sa tamang forum at sa mga korte ang lahat ng mga issue tungkol kay Guo. Sa panayam ng unang balita kay Attorney Stephen David na isa sa mga abogado ni Guo, August 22 pa daw sila huling nagkausap ng dating alkalde. Muli niya iginit na hindi niya alam na nakaalis sa Pilipinas ang mga Guo at mga pinangahawakan lang ang sinabi ng kanyang kliyente. Ayon din kay Attorney David, mainam na makabalik na sa Pilipinas si Guo para masagot na ang mga hinaharap niyang issue. At least ngayon, mahaharap niya yung mga kaso niya ng maayos. Kasi kung nagtatago siya, ma-default siya, hindi mapapakinggan yung side niya. Pagbalik sa Pilipinas, sa Senate Detention Facility dadalhin si Alice Guo kung saan makakasama niya si Sheila Guo. Muli namang iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na mananagot ang lahat ng sangkot sa pagpuslit palabas ng bansa ng dating alkalde. Balitang hatid ni Chino Gaston. Kung sino man ang tumulong na makaalis sa bansa, si dismissed Bamban Mayor Alice Guo pananagutin ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Nang tanungin kung sino ang masisibak, you'll find out soon enough. Hindi lang namin sila sisibakin, kakasuhan pa namin sila. Dahil ang kanilang ginawa ay labag sa batas at against all of the interests of the Philippine judicial system. huling nasilayan ng publiko si Alice Guo noong May 22 sa pagdinig ng Senado tungkol sa mga iligal na aktibidad sa mga pogo. Matapos ang halos 3 buwan, August 19, pumutok ang impormasyong nakaalis na si Guo sa bansa noong Hulyo pa lang at nakarating na sa Malaysia, Indonesia at Singapore. Isang araw pagkatapos niyan, August 20, dumating si Guo sa airport sa Indonesia. Noong araw ring yun, naharang sa Batam, Indonesia ang sinasabing kapatid ni Alice na si Sheila at kinakatawan ng Lucky South 99 na si Cassandra Ong. Sa kamara nakadetine si Ong dahil sa contempt order laban sa kanya, bunsod ng di pagsipot noon sa mga hearing. Sa Senado naman si Sheila Guo at sa parehong detention room sa Senado inaasang ididiretso si Alice Guo kapag napabalik na ito sa Pilipinas. I assure their safety talaga. And kung kailangan magdagdag ako ng personnel to guard them, 24/7 we will do it. Magkasama sila sa kwarto at papayagan din gumamit ng cellphone. Hindi naman sila nakapulong. Sinaserve na lang yung contempt order. Pero tutol dito si Senador Win Gatchalian. Kung gusto niyang tumawag at makausap yung kanyang abogado o ibang gusto niyang kailangan kausapin, dapat gumamit siya ng cellphone outside of the detention cell, yung common cellphone. At may permission, of course, sa ating Sergeant at Arms. So, yan ang nature ng detention no? Hindi naman at ma-avoid rin natin yung contact niya sa ibang mga taong sa labas. Hindi natin alam kung sino pa yung mga pwede niyang kausapin. Alam natin may link siya sa sindikato, baka makausap niya itong mga sindikato. Ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, marami pa raw tanong kay Alice. Gaya kung sino-sinong opisyal ng gobyerno at mga tauhan ng law enforcement agencies ang kanilang kasabwat sa pagpapalaganap umano ng illegal na pogo sa Central Luzon. I am fully expecting magsasalita na siya ng kumpleto at makatotohanan kasi patunay itong pag-aresto sa kanya na hindi siya makakatakas talaga. At yung mga tumulong sa kanyang makatakas, hindi namin sila tatantanan. Sa pagdinig ng Senado, naungkat ang tungkol sa isang gusali sa Parañaque na nagbabahay umano ng illegal na pogo operation. May opisina umano rito, ang PAGCOR. Yung license po na yun ay kanselado na rin. As of May 27 po, tinanggap na po nila at ang cancellation order dahil sa mga violations. Karagdagang measures po after the Banban and Porac incident, maglalagay na po kami ng tao 24/7. Kaya po Senator Tulfo, yun po ang naging dahilan kung bakit po itong mga inspektor namin ay nagrekomenda sa amin ng
9 violations po. Pag-cordon, sir, let me just finish. Kolektor para sa lagay. Tinanong ng mga senador ang PAGCOR, DOLE at PNP kung kamusta ang pagpapasara sa naturang 208 illegal pogos sa buong bansa at kung nag-i-empake na rin ba ang 41 pogo na legal pa hanggang December 31. Inanunsyo ng Bureau of Immigration yung pagkakansela po ng mga 9G visas. Hindi naman pwedeng sa December 31 lang makakansela yung mga visas na 9G dahil pag ganon, unang-una, paano aalis yung mga nasabing foreign workers? Dito po tayo sa na-canceled alien employment permit. Ang na-cancel namin sa NCR as of 2023, 24,361. Ang Central Luzon, 513. Calabarzon, 2,121 at Region 10, 67. Ngayon, kung sila ay pinauwi ba o hindi pinauwi, ang aming sagot po yan, ibinibigay namin ito sa BI at sila ang nagpapasilite. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa ibang balita, mahigit 1,600,000 tao ang naapektuhan ng mga pinagsamang epekto ng bagyong Enteng at hanging habagat ayon sa NDRRMC. Mahigit 30,000 sa kanila ang nanatili sa evacuation centers. Sa nakalipas po na 5 araw, 13 na ang nasawi dahil sa masamang panahon. 11 naman ang sugatan at 15 pa rin ang nawawala. Sa tala po ng NDRRMC, mahigit 63 milyong piso ang halaga ng pinsala sa infrastruktura sa Cordillera Administrative Region, Region 5 at Region 2. Naiulat na rin po ang pinsala sa agrikultura sa Western Visayas na abot sa mahigit 1 milyong piso. Nasa state of calamity na ang buong probinsya ng Camarines Sur dahil sa lawak ng pinsalang dulot ng bagyong Enteng. Ayon kay Camarines Sur Governor Luigi Villaferte, batay sa paunang ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit 800,000 individual ang naapektuhan ng bagyo. Inaasahang makatutulong ang emergency funds dahil sa deklarasyon ng state of calamity sa rehabilitasyon ng mga apektadong lugar, pati na rin sa kabuhayan at agrikultura. Bago yan, naunang nagdeklara ng state of calamity ang Naga City kung saan nasa 12 milyong piso ang pinsala sa agrikultura dahil sa bagyong Enteng. Nag-aerial inspection si Pangulong Bongbong Marcos sa Marikina at Rizal na sinalanta ng bagyong Enteng. Ilan po sa mga napuna ng Pangulo ang umapaw na Marikina River at kalbong bahagi ng kabundukan ng Rizal na may quarrying activities o pinatayuan ng mga bahay. Sabi po ng Pangulo, maaaring ito ang ilan sa mga dahilan kung bakit nagkaka-landslide. Dapat na raw higpitan ang pagpapatupad ng mga batas kontra sa mga aktibidad na nagdudulot ng pagkakalbo ng mga kabundukan. We have to be much stricter about it because now it's not a question of illegal activities. It's life and death already. Maraming namamatay dahil sa mga ginagawa nila. It's the implementation and the enforcement. Mga kapuso, may panibagong bagyo ang posibleng mabuo at papasok po sa Philippine Area of Responsibility sa susunod na linggo. Base sa datos ng Pag-asa para sa September 11 hanggang September 17, may bagong mabubuong sama ng panahon sa bahagi ng West Philippine Sea pero mababa raw naman ang tsansa nitong maging bagyo. Yung nasa bandang hilaga naman ng ating bansa, may posibilidad na maging bagyo pero pwedeng hanggang sa northern boundary lamang yan ng PAR. May isa rin pong potensyal na bagyo ang manggagaling naman sa silangan ng Mindanao at tuluyang papasok sa PAR. Inaasahan ding lalapit ito sa bansa. Sabi ng Pag-asa sa ngayon, lahat ng ito ay may mga cloud cluster o kumpol na mga ulap pa lamang. At dahil masyado pang malayo, hindi pa tiyak ang magiging track nito. Marami pang pwedeng magbago kaya patuloy nating imomonitor po yan sa mga susunod na araw. Sakali mang mabuo nga bilang bagyo at pumasok sa PAR, Ferdy at Hener ang sunod na ipapangalan sa mga ito. Sa ngayon, dahil po sa habagat at buntot ng bagyong Enteng, maalon pa rin po at delikado
sa mga maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga dagat na sakop ng Ilocos Region, Zambales, Bataan at sa western coast ng Occidental Mindoro, kasama na po dyan ang mga isla ng Lubang at Calamian. Nakataas po ngayon ang orange heavy rainfall warning sa Zambales, Bataan, Pampanga at Bulacan. Ayon sa Pag-asa, seryoso ang banta ng pagbaha sa mga nasabing lugar. Yellow rainfall warning naman dito sa Metro Manila, Rizal, Cavite at Tarlac. Posible rin ang baha sa gitna ng pag-uulan. Tatagal ang orange at yellow rainfall warnings hanggang alas 11 ng umaga. Halos buong bansa kasama po ang Metro Manila ang uulanin sa mga susunod na oras base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible po ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaari magdulot ng baha o landslide, kaya ingat po tayo mga kapuso. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.